So ngayon nga is may re-review ulit tayo na bagong labas na loan application at 10,000 pesos agad-agad yung pinaka-offer kahit na unang try mo pa lang at grabe yung repayment plan dito, talagang hati-hati at hindi lang daw siya 7 days. So ito ay ni-request no isa sa nag-comment sa aking video last time at reviewin ko nga daw itong si OC Lend. So mukhang maganda nga din at maintriga ako dito sa may loan app na to, kaya ayon, i-review natin. Pero kung makita nyo man yung pinaka-ads nito online is wag na kayo mag-i-install or magda-download. So, panoorin nyo muna yung video na to para kung swak ba sa inyo, then go. Pero kung hindi naman is, ayan, ignore nyo lang. Pero for now, tara muna at reviewin. So, na-install ko na nga at under nga pala to ng King Cash Lending Investors at naka-register naman sa SEC, pero hindi ibig sabihin nun is super legit na at wala kayong matatanggap na iba't ibang klaseng pananakot. So, yun. Kung swak sa inyo, mag-proceed kayo, pero kung hindi naman is wag. Dahil nasa sa inyo din naman yung pinaka-final decision. So, ito na nga yung pinaka-homepage niya at may nakalagay dito na loan amount 50K at pwedeng bayaran ng 91 days. So, malalaman natin yan. Pero ito nga yung mga sasagutan sa personal information. Ayan, kung saan ka nakatira, postal, pinag-aralan, marital status, number of children, at living conditions. So, yun lang. At sa my work information naman, ayan, profession, gano'n ka nakatagal dyan, at yung sahod mo. So, hindi na dito naghahanap ng company ID, ng proof of income, wala. So, ayan, ang konti ng sasagutan sa work information. At next naman, so, dito, sa emergency contact, at naghahanap sila dito ng 3 contact references. Pero, kung maglalagay man kayo dito, make sure lang na kapamilya nyo na lang din or talagang super close nyo at sabihin nyo na gagamitin nyo sila as contact references para hindi sila mabibigla if ever na meron sa kanilang magte-text. So dito, ayan, kailangan din ng email at credit standing. So nag-check sila ng mga may loan sa iba pa at kung meron kayong na overdue. So kung wala naman kayo dito na overdue is no loan nyo lang. Sa may ID naman na tayo, ayan, pipicturean lang yung ID at eto yung mga hinahanap nila. So, ayan, di ko na isa-isahin. At, syempre, face identification. Sa may bank information naman, pwede dito ang e-wallet at bank. At eto na nga ang sinasabi ko. So, kanina ko pa iniisip na parang mayroon tong kamuka na loan app na na-review na din natin. Dahil meron nga dito lumabas na iba pang pwedeng pag-applyan. Pero, napansin ko, same lang naman yung interest rate. So, meron ditong East Trust Loan, mayroong Gold East PH, may Safe Joy, at may Microfast na loan. So, makikita nyo dyan, 800 up to 25K ang pwedeng ipa-loan. Pero ayun, same lang din naman lahat, pero may iba-iba pang pamimilian. Pero eto na nga, ako ay, ayan, nabigyan ng 10,000 pesos nga na credit at 120 days ang pagbabayad. So, ang amount doon na marireceive ko ay, sabi ko na nga pa eh. So, ito ay kagaya nung nakaraan natin na na-review yung Melissa loan at halos the same talaga. So, ayun, 5 months din babayaran at yung interest rate is 320 at service fee, ito yung mababawas 8 pesos lang. O, diba? So, ayun, repayment plan, the same hati-hati kagaya nung sa Melissa loan at syempre, kung ako ay na-reject sa Melissa loan, for sure dito din dahil malalaman nga natin. Sige, wait lang natin. So, kailangan din ng access sa contacts. At successful! Ayan, your application is under review. So, pag na-approve na daw, ay mapupunta na sa aking bank account. So, kagayang-kagaya, nangihingi din agad dito ng, ayan, ratings kung gusto nyong i-rate sila agad. So, ito na nga, ako po ay alas 10 nag-apply at ayan na nga. So, ilang oras lang ang nakalipas, ako ay na-reject din dito. So, itong mga too good to be true, parang ang hirap ma-approve, ano? Pero, ayun nga, nag-search nga din ako online at ang pinaka-isa lang na sasabi ko sa inyo, in short, dito maraming nare-reject at wala pa ako dito nakita na na-approbahan at ayun, wala pang ratings and reviews din sa kanilang loan application. So, ayan, legit na, siguro 98% mare-reject ka din. Pero kung na-try mo na nga din to, is comment down below kung ano yung naging experience mo dito, kung na-approbahan ka ba, kung magkano yung na-approve sa'yo, at kung magkano yung babayaran mo, at last, kung gaano katagal talaga siya. Dahil wala nga ako dito ulit
na pala, hindi talaga ako nabigyan ng chance na maaprubahan, my gosh. Pero ayun na, basta comment down below kung na-try nyo na itong si OC Lend na kagaya ng Melissa Loan. So ayan sa iOS at tama yung ginagawa nyo na nanonood muna kayo pagka may mga bagong labas para ayan maging aware nga kayo kung worth it ba yung pag-a-apply nyo sa isang OLA or hindi. So ayan, ako ay na-reject sa OC Lend. Pero gagawin ko ulit to ng update at i-vlog ko ulit kung ako ay maaprobahan na para makita nyo nga kung magkano yung ma-receive talaga. So ayun lang, that's it for today's video. And pag may nakita pa kayong bagong OLA, comment down below para ako muna ang mag-a-apply para sa inyo. At hindi na kayo mag-aksaya nga ng oras sa may paglalagay dyan ng details nyo. Pero in the end naman pala is reject lang din. So ayun lang, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!